Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Binibining Cristel May Ubatay Haverola. Dahil natapos na tayo at natunghayan na ang kasaysayan at ebolusyon ng ortografiya at palagbaybaying Filipino, dumako naman tayo sa mga tuntunin ng pagbaybay. May alam ba kayo kung ano ang mga tuntunin sa pagbaybay? Wala? Kung gayon, magsimula na tayo. Mga tuntunin sa pagbaybay ay may dalawang tuntunin. Ang unang tuntunin ay pagbaybay na pasalita. Ang pagbaybay na pasalita ay patitik ang pasalitang pagbaybay sa Filipino. Ibig sabihin, isa-isang binibigkas o binabanggit ang mga letra ng salita. Halimbawa ng salita ng pantig, akronym, daglat, inisyal, simbolong pag-algham, at iba pa. May alam ba kayo kung paano pagbaybayin ang pasalita? Kung wala, magbibigay ako ng halimbawa. Ang unang halimbawa ay ang pantig. Pantig na pasulat. Ito ay ang to. Kapag sinulat ang to ay magiging ganito lamang. Pero kapag ating binibigkas ay magiging, ang T ay magiging TI. Tapos ang O ay magiging O. Kaya magiging TI gitling O. T at O. Sa pangalawang halimbawa, ang salitang o pasulat na pag. Kapag binibigkas ang pasulat na pag, magiging P-I, gitling E-Y, gitling D-Y-I. Dahil ang P ay P-I, A, E-Y, G, D-Y-I. Ito ay P at A at G. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang halimbawa. Ang salita na bayan. Kapag ating binibigkas ang bawat letra na salitang bayan, ito ay magiging B-I sa B, A-Y sa A, gitling W-A-Y sa Y, at A-Y sa A, at A-N sa N. Sa salitang plano naman, mabibigkas natin ang P sa PI, ang E, L sa L, ang AY sa A, ang EN sa N, at O naman sa O. Dumako naman tayo sa acronym. Ang acronym ay may Meralco. Sa M, paulit-ulit lamang, binibigkas ang M, E, R, A-R, A sa A-Y, L sa A-L, at C sa S-I, at O naman sa O. Sa KWF, or sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang K ay K-E-Y, ang W ay D-O-B-O-L-Y-U, at sa F ay EF. Sa daglat naman, ang daglat na binibini, ito ay magiging capital B, gitling B, B-I, gitling tuldok. Sa G, capital G, D-Y-I, gitling tuldok. At sa initials, ang panghuling halimbawa ay sa initials ng tao o bagay. Sa MLQ or Manuel L. Quezon, ang M ay magiging EM, ang L ay magiging EL, ang Q ay magiging KYU. Sa LKS naman, sa Lope K. Santos, ang L ay magiging EL, ang K ay magiging KEY, ang sa S naman ay magiging ES. Sa pangkalahatan, ang tuntunin na pasalita ay binibigkas ang bawat letra ng salita. Ang bawat letra na nakapaloob sa pagbuo ng isang salita. At ngayon, natapos na tayo sa unang tuntunin ng pagbaybay, ang pasalitang pagbaybay o pagbigkas na pagbaybay.